Brothers and sisters in Christ, ladies and gentlemen, good afternoon everyone. I am Reverend Pastor Bautista Rizaldo Pulido of the Gideon's International Ministries in the Philippines, Marvel Camp 80, located at Coronel City, South Cotabato. Again, for the next 30 minutes, I am humbly inviting you to hear and listen the holy words of Almighty Father God, entitled Ang Bagong Buhay Patungo sa Kaligtasan. I firmly believe that you will be interested and be blessed while listening and confirming to the holy words of Almighty Father God. Mga kapatid at mahal kong tagapakinig, bago po natin ituloy ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, maring samahan niyo po ako sa panalangin. Our Heavenly Father God, who dwells in heaven and earth and the whole world, we are humbly inviting you, your divine mercies, graces, and glories to all of us. Please forgive our sins and all the iniquities that we have done to you, to our fellow men, and the whole world. We personally ask your forgiveness for our transgressions that sometimes we unexpectedly done in our life. Of course, we praise you and thank you for the lives that you have given to us. We honor you for all the blessings, mercies, good health, and longer life that you have always extended to us, even before after the present time. This we humbly pray through the name and blood of our Lord Jesus Christ, our only Lord and Savior, before now, forever and ever. Amen. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang pag-aral ng mga salita ng Diyos, maring pakinggan muna itong magandang spiritual na awitin entitled The Power of Your Love.
Verse of the day, September 18, 2021. Ang tungkol sa abundant life or masaganang buhay na libreng binibigay ng Ama nating Diyos sa langit sa atin. Nababasa natin sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, 11, 14 at 15. Versikulo 10. Kaya lamang pupunta dito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasisya. Versikulo 11. Ako ay mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Versikulo 14 at 15. Ako ay mabuting pastol. Kung paanong nakilala ako ng Ama, ay siyang nakilala ko. At gayon din naman, nakilala ko ang aking tupa at ako na may nakilala nila. At inalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mga kapatid at mahal kong tagapakinig, sinasabi ni Panginoong Kristo na may masasamang tao dito sa lupa at nandito sila upang magnakaw, pumatay at magwasak ng ating buhay. Mga wala silang awa sa kanilang kapwa-tao. Ngunit sa halip na yon, pumunta si Jesucristo dito sa lupa upang tayo ay kanyang alagaan ng buong puso at kaluluwa, dahil siya ay isang mabuting pastol para sa ating lahat, na ang nanalig sa kanya ay bibigyan niya tayo ng masaganang buhay at ganap sa paningin ng Diyos, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan pagdating ng paghukom. Sinasabi pa niya na kilala siya ng Ama nating Diyos sa langit dahil kinilala din ni Jesus ang ating Amang Diyos, kaya sinusunod niya ang kanyang mga utos, tulad na lamang sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay at mangaral ng mabuting balita at magandang balita sa atin para maligtas tayo mula sa kasalanan at kapamakan at maisama niya tayo sa paraiso sa langit na kanyang pinangako sa atin pagdating ng paghukom. Dahil tayo ay tinuturing niyang kanyang mga topa at mga anak ng Diyos, na mababasa natin yan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, na sinasabi, ngunit ang lahat ng nanalig sa kanya ay pinagkuloban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At sinasabi din niya sa Gawa Kapitulo 4, versikulo 12, sinasabi niya doon na ngunit ang lahat ng nanalig sa kanya ay sa pangalan ni Jesucristo, na sinasabi na kay Panginoong Jesucristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa kailigtas ng tao. So sa pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo tayo maligtas. Yan ang sinasabi ng Ama nating Diyos sa langit, na hindi pwedeng magtawag-tawag tayo na kung sino mga tao sa ating panalangin o sinong santo-santo ang tatawagin natin. Dahil maliwanag po sa kasulatan na ginawa ng Diyos
na sinasabi, kay Jesucristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa sinong ng langit ang kanyang palangalan lamang ang binigay ng Diyos, siya ikiligtas ng tao. At sinasabi din sa Roma Kapitulo 6 versikulo 2-3, sinasabi na ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon. So, ang mga naging kasalanan natin supposed to be ay napunta tayo sa kapamakan, no, o sa impyerno. Pero dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na nangaral ng mabuting balita at magandang balita na pinadala ng Ama natin Diyos sa langit dito sa lupa, na ang lahat ng sumusunod sa Kanya, nanalig sa Kanya, kay Panginoon Kristo, ay may libreng regalo na binigay sa atin, ang mga kasaganaan, kapayapaan, at ang importante, ang buhay na walang hanggan pagdating ng paghukom na ibigay ng Diyos sa atin. Dahil ang paghukom ay mangyayari sa hindi natin alam kung kailan. Sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 3, sinasabi doon na therefore remember how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come to you. So sinasabi ni Panginoon Kristo yan, na simulan lang tanggapin natin siya na sarili nating Panginoon at Tagapagligtas, ay maging handa na tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Maging malinis na ating puso at kaluluwa, at talikdan na natin ang mga nagawang kasalanan o kalikuan dito sa mundong ginagalawa natin. Dahil tayo ay may magbabagong buhay na simulan ng tanggapin natin siya na sarili nating Panginoon at Tagapagligtas, at kalimutan na ng Diyos ang naging kasalanan natin. Yan ang kanyang pangako, na lagi tayo maging handa sa lahat ng oras, dahil baka biglang darating dito si Panginoon Kristo sa lupa upang maghukom sa atin, at hindi tayo maligtas kung hindi tayo handa. So sinasabi niya, pinaalaala niya sa atin, dahil tayo tinuturing niya mga anak, na tayo pag tinuturing mga anak ay mahal tayo ng Diyos. No, ang gusto ng Diyos na hindi tayo mapahamak at mapunta sa impyerno. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya binigyan pa tayo niya ng karapatan o ng mga mahabang panahon upang magbagong buhay. No, kaya lahat tayo ay binigyan ng sapat na panahon upang iwasan na natin ang mga kalikuan at mga nagawang kasalanan dito sa lupa. Kung dati ay nakagawa tayo, ay humingi tayo ng tawad sa Diyos, at tayo buong magbagong buhay na pinapangako ng Diyos sa atin, na ibibigay niya ang lahat na ating hiningi kung tayo tapat sa Kanya. Yan ang sinasabi ng Diyos, na dapat maging tapat tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, para makamit natin ang buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. So, mga kapatid at mahal kong tagapakinig, bago po natin ituloy ang mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, maring pakinggan niyo muna itong magandang spiritual na awitin entitled
Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, and you're working in this place. I worship you, I worship you. Salamat kapatid sa pakikinig ng mga magandang spiritual na awitin, dahil masaya at natutuwa na ang Diyos nalulugod kung narinig niya ating mga pinakanta sa Kanya, pinipraise and worship natin Siya. So, pasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang mga binigay na maganda mga spiritual na awitin sa atin, dahil pag nalulugod ang Diyos at masaya, lahat nating panalangin, pangingin ng tawad sa Kanya ay Kanyang ibibigay. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. At sunod natin ang pag-aaralan na ay tungkol sa mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin, at bibigay din natin sa ating kapwa ang mga biyaya upang makatulong tayo sa kapwa natin, makatulong tayo sa mga bahay-sambahan natin o sa mga gawain ng Diyos, na mababasa natin sa Pangalawang Korinto Kapitulo 9 versikulo 7 at 8 na sinasabi, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Versikulo 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gagawa, gaya ng sinasabi sa kasulatan, siya'y namumudmod sa mga duka, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain, ang siya ring nabigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasaganain niyo kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makakatulong sa marami. Sa kayo'y dadami ang magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtutulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangailangan, kundi maging dahilan pa ng walang hanggang
pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil yan, magpupuri sila sa Diyos kaya't buong pagmamahal nila kung kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. So, mahal na kapatid, sinasabi ng Diyos na tulungan natin ang ating kapwa, no? Tulungan natin ang mga gobyerno natin upang lumago ating buhay, lumago ating bayan, lumago ating bansa. Dahil pag tumulong tayo sa kapwa natin, ay tinataliman natin ang utos ng Diyos na dapat magtutulungan, dapat mag-iibigan ang bawat tao dito sa mundo. Dahil masaya ang Diyos kung nakikita niyang lumalago tayo nung nagtutulungan, nag-iibigan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo naging tao kung hindi sa pag-ibig ng Diyos na simula sa paglikha niya kay Adan at Eva. Yun ang simula ng pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay nagkaroon ng tao dito sa mundo. Dahil nung una, kung maalala niyo sa Biblia, ginagawa ang mundo muna ang ginagawa ng Diyos, langit at lupa lang. Ngunit dahil sa gusto niya magkaroon ng tao, ay linikha niya si Adan at Eva, at sumusunod na si Moses, si Abraham, King David, si Panginoon Kristo, at lahat ng tao dito sa mundo ay kanyang linalang. Lahat tayo ay tinuturing niya mga anak, ano man ang tribo natin, sino man tayo ay anak ng Diyos tayo lahat. Kaya sinasabi dito sa banal na aklat na kusang magbigay tayo sa ating bahay-sambahan o sa mga kapwa-tao natin o sa mga nag-aalagad ng Diyos upang gawa tayo ng mabuti, lumago ang ating mga bahay-sambahan, lumago ating bayan, lumago ating bansa. Na kung nagtatrabaho tayo ay iisipin natin nagtatrabaho tayo para sa Diyos. Hindi lang tayo nagtatrabaho para sa magkaroon tayo ng sahod. Hindi tayo nagtatrabaho para lumago ating bayan o bansa. Ngunit nagtatrabaho tayo na yun ay para sa Diyos. Dahil pag gumagawa tayo ng isang bagay na iniisip natin na yun ay para sa Diyos, ay siguradong lalago yun, magtatagumpay yun. Dahil yan ang pangako ng Diyos sa atin, na lahat ng sumusunod sa Kanya ay Kanyang pasaganain ang buhay natin at bigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan pagdating ng paghukom. So mga kapatid at mga tapat kinig, salamat sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. At sa mga makakalakihan natin dyan, matitikas ng mga kalakihan, ng masisipag, paalala lang po, dahil tayo tinuturing na haligi ng tahanan, patibayin natin. Dapat tayo palaging masipag sa ating mga trabaho. Kanya-kanyang trabaho na binigay sa atin ng kapwa-tao natin, ng namahala sa atin, at yung binibigay ng Diyos sa atin upang lumago ang ating mga kanya-kanyang pamilya, lumago ang ating barangay, lumago ang ating bayan, lumago ang ating bansa. Dahil nasa ating masisipag na sinasabi ng Diyos, tayo ay magtanim at siya na
magpapalago sa ating mga ginagawa. Dapat gumalaw din tayo, no? Para maging masipag tayo at maging malinis ang ating mga ginagawa. Pag binibigyan tayo ng mga responsibilidad, binigyan tayo ng mga proyekto o anong bagay para ikalago na ating buhay, ay ayusin natin ang pangalaga, no? Binigyan tayo sa gobyerno man tayo, sa mga private sector, kahit ano-ano yung mga trabaho natin, no? Pag umawak tayo ng mga pundo, mga pira para sa kalago nating proyekto ng ating bayan bansa, ay ayusin natin, no? Huwag nating kurakotin o pagnanakawin ang mga binigay ng gobyerno sa atin, ng mga private sector. Ay bilang isang tunay na leader, ay dapat lumago ang ating mga ginagawa, kasi masaya ang Diyos pag gumawa tayo ng mabuti at umiwas tayo sa mga masamang bagay. So sabi ng Diyos sa Hebrews 13 verse 5 and 6, sinasabi niya, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So sinasabi ng Diyos yan. Sa verse 6, sinasabi niya ulit, so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man can do to me. So sinasabi ng Diyos yan, na masiyahan na tayo kung ano mang sa atin, no? Kung ano man sa atin, ano yung sweldo natin, ano yung mga pondo natin na binigay ng gobyerno, na private sector, ay ipagkasya na natin. Basta ayusin na natin ng mabuti. Kung hawakan natin ng mabuti ang mga pondo, mga pera na pinahawakan sa atin, upang lumago. Yun siya sabi ng Diyos yan. At walang magawa ang tao sa mga proyekto natin, na walang magawa sila kung mayroon ng gustong sirain, mayroon ng gustong magsabotahe o ano man. Sinasabi ng Diyos na hindi tayo matatakot, no? Dahil ang Diyos ang tumutulong sa ating mga ginagawa. Sa liwanag po mga kapatid. So sa mga kapatid ko, sa mga makakalakihan din dyan, na malugod kayong inibita na kung sino sa inyo ang gustong sumali sa maging miyembro ng Gideon's International Ministry in the Philippines, ay malugod kayong inibita na pwede kayong sumagawani sa akin, no, sa mga kilala ng mga Gideons sa inyong mga lugar. At upang mamigay tayo ng mga libreng Biblia sa mga tao, no? Mga migay tayo sa mga hospital, sa mga doktor, nurses, sa mga pasyente ng mga Biblia, ng malaking Biblia. Mamigay din tayo ng mga Biblia sa eskwelahan, sa mga guro, sa mga estudyante, sa mga kapulisan natin, o sa mga military men natin. Mamigay tayo ng mga libreng Biblia, o sa mga BGMP, sa mga prisuhan, o saan man mga resident, no, sa mga sitios, barangay sa buong mundo, ay pwede tayong mamigay ng mga libreng Biblia. Dahil yun ang mahalagang utos ng Diyos sa atin. Sa maalala niyo sa Mateo 28 verse 18, 19, and 20. Sa verse 18, sinasabi ng Diyos, sinasabi ni Panginoon Kristo, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, sinasabi niya, kaya humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. At ipangaral aking mabuting balita, magandang balita,
sa lahat ng tao sa buong mundo. At bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y maging kasama ninyo simula ngayon hanggang katapusan ng mundo. So, napakahalaga po mga kapatid ng sinasabi ni Panginoon Kristo na ipangaral ang kanyang mabuting balita sa tao, sa bansa, sa buong mundo. Kaya ito pamigay ng Biblia ay isa ito sa utos ni Panginoon Kristo sa atin bago umakyat sa langit. Inutos niya sa kanyang mga disipulo. So, mga kapatid, maraming salamat sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Reverend Pastor Bautista Rizaldo Provedo, na buong nagpasalamat sa inyong lahat. At bago po natin wakasan ang programang ito, maaaring samahan niyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa mga panahon, sa mga lahat ng bagay na binigay mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan. Kami tao lamang. Pinagsisihan namin ang mga nagawa namin kasalanan at bigyan mo pa kami ng masagana, mahaba at masayang buhay simula ngayon hanggang katapusan ng mundo. Panginoong Kristo, maraming salamat sa mga pinag-aral, mga mabuting balita, magandang balita na hanggang ngayon nandito sa puso at isipan namin at ipangalal pa namin sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa mundo ay yung maganda at mabuting balita. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Kristo. Ikaw ay namatay, subalit nabuhay si katong araw. Pasalamatan ka namin sa lahat ng bagay. At tinatanggap din namin at pasalamatan ang libreng regalo na buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Yahweh, Father God, Adonai, Father God, Holy God of Israel, maraming salamat sa pinadala mo at bugtong na anak si Panginoong Kristo sa lupa upang maligtas kami sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin. Pinagsisihan po namin ang aming nagawang kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin. At ito'y makubababa naming hiniling sa pangalan ng iyong bugtong at banal anak na si Panginoon Kristo na sarili naming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, play safe, mag-ingat sa lahat ng gagawin at mabuhay kayong lahat.